Sino nga ba ang grupo na Maniac Murder Cult or MKY? Ito ay isang online cult, kagaya lang din ng 764, associated silang dalawa. Ito ay founded sa Ukraine. Nag-merge agad ito sa ibang bansa, sa Russia, sa Europe, dito sa Canada, at dito na rin sa US. So na-link na rin ito sa maraming bansa sa karahasan. Ang gusto ng grupo na ito ay mawala yung ibang race gaya ng Jews. Neo-Nazi ang grupo na ito. Also, they just want to spread violence, chaos. Satanic ang grupo na ito. Parents, makinig kayo. Nagre-recruit sila sa mga online gaming platform gaya ng Roblox, Discord, at saka mga chat platforms. Doon sila nagre-recruit. Commander ng kulto na ito ay nagsusulat ng libro at mga tips kung paano gagawin yung mga satanic na gawain na gusto niyang ipagawa doon sa kanyang mga na-recruit na mga kabataan. Guess what? Nagre-recruit sila sa buong mundo. So kung akala ninyo ang anak ninyo ay safe, nasa room lang ito, nasa bed niya, naglalaro sa kanyang cellphone, sa kanyang device, ay ito pala ay binibrainwash na ng kulto na ito na mula pa sa ibang bansa. So parents, be mindful po sa inyong mga anak. I will burn down my school. Ito raw ang nakababahalang social media post ng grade 6 student na itatago namin sa pangalang Tony. Isa si Tony sa 7 estudyanteng nailigtas ng PNP Anti-Cybercrime Group kamakailan na na-recruit umano online para maglunsad ng tinatawag na nihilistic violent extremism o labis na karahasan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. Ayon sa investigasyon ng PNP ACG, ang mga estudyanteng nailigtas naglalaro lahat ng online game na Roblox. At dito raw sila ginagapang ng ilang pinaniniwalaang mga dayuhan para hikayating maggasik ng gulo. Sa ngayon po sir, hindi pa namin matukoy kung ito po ay connected po sa mga terror groups. Though, ongoing pa po ang ating investigation regarding that matter. Ang Roblox ay isang tanyag na online gaming platform na sinasabing Ultimate Virtual Universe. Maaaring maglaro o gumawa ng mga 3D interactive games gaya ng role-playing at mga simulation. Dati nang may mga nagayag ng pangamba dahil posibleng ma-expose, lalo na ang mga kabataan sa mga nananamantala. Maaari kasing mag-usap-usap ang mga naglalaro nasaan man sila sa mundo. At ganito na-recruit ang mga estudyanteng nasagip ng PNP. They are being manipulated. Ang iba dito ay linilipat at nag-uusap nila sila sa chat group na separate na rin sa virtual gaming. Ito ang ilan sa mga ebidensyang na-recover ng pulisya na gagamitin umano ng mga estudyante sa pinaplanong pag-atake. Bukod sa mga tactical gloves at mga insignia na gamit ng Nooy Death Squad ng Nazi leader na si Hitler, nakabili na rin umano ang mga estudyante ng mga tactical vest at helmet. May larawan pa ng automatic rifle. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Isang nakakakilabot na plano na buti na lang napigilan. Mass shooting sa paaralan at posibleng pagkitil ng sariling buhay ang binalak umano ng 7 kabataan sa Calamba, Laguna. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, sinabi ng PNP Anti-Cybercrime Group na nasagip nila ang mga batang 12 hanggang 15 anyos matapos na mag-room online. Nagsimula yan sa sikat na online gaming platform na Roblox, kung saan kinakausap umano ang mga kabataan sa chat app ng Roblox sa kahihikayating lumipat sa ibang messaging apps at doon sila tuturuan ng mga tungkol sa karahasan. Nakuha itong information, ma'am, through our Facebook messages. So the messages reference on past mass attacks and discuss using a fire extinguisher for a flash blinding effect, IEDs, or the improvised explosive devices, and Molotov cocktails. Hindi lang yan, itinuturo rin daw ang mga prinsipyo ni Hitler, pag-idolo sa mga mass shooters sa ibang bansa, pati na ang satanismo. Target daw ng groomers ang mga batang babad sa internet at naghahanap ng belongingness. Posible rin daw na may kaugnayan sa Roblox ang insidente sa Marikina na may isang estudyante na kinuha ang baril ng ama, itinutok sa kaklase, pero sarili ang nabaril at namatay. Dahil sa mga ganyang insidente, muntik nang ipaban ang Roblox. Pero in-adjust ng pamunuan ng Roblox ang security features nila. Pero para sa mga senador, hindi pa rin yan sapat. For a game to reach any of the younger audiences that I'm mentioning right now, they will have to go undergo full ID verification and maintain higher security standards. The safeguards are hardly intuitive, impossible to navigate, and there was simply no way to access them. How are we assured that this time it will be different? Kaya naman binigyan ng Roblox ng 3 buwang probation at kung hindi uubra ang kanilang gagawing pagbabago, ay posible pa rin silang tuluyang iban dito sa bansa.